Ito naman dyan, ang isa pa, ha? Bago pa tayo yan? magtapos. Pinagtatawanan ngayon yata sa social media si Senador Bato de la Rosa, eh. Bakit Dahil daw? sa pag-share niya ng isang AI-generated content tungkol ganun? sa impeachment ni BP Inday Sara. Bakit? Ha? Di ano yun? Itong AI ito, may buhok na siya dito. hindi ko pa nakita, eh. Di ba ako? Di ba nakita Tingnan ko lang natin, ako na? ano ba yung siner ni Senador Bato? Siguro yung part lang para maintindihan natin kung ano ito. Tingnan ho natin kung nandyan. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. AI pala yun. AI. At Oo may nga, nakalagay naman na AI generated. So naglabas to si Senador Bato? Hindi. May ibang mga nag-post niyan. At sinare lang ni Senador Bato. Okay. Kaya pala may panawagan naman si Yusek Claire Castro. Eto Ay, naman yung tama. Sige, sige. reaksyon ni Tuloy mo. Yusek Castro tungkol dyan. Pakinggan naman natin. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Ayun. Pero teka lang, ang tinutukoy ba niyo yung sinyero Senador Bato? Ito mismo. Alin doon ang fake news? May fake news bang? Yun nga sinasabi natin. Siguro akala niya, ito ang problema pagka hindi nakakaalam sa AI, no? Okay. Akala niya lahat ng AI-generated content ay fake news na kagad. Okay. Una-una, hindi naman ito news. Oo. Meron lang itong dinadramatize na mensahe, di ba? Na bakit nga naman i-single out mo? Pwede ba akong mag-request? Yan, may nakalagay naman na AI-generated eh. Hindi, request ko lang. Ulitin nga natin. Kasi yung content, gusto ko lang makita yung content. Di ba, AI ito? Yung sinabi nung, yung boses. Direct, pakabulit mo nga. Kasi i-assess lang natin. Doon ba sa... Kung alin yung fake doon, ha? Kung alin yung fake yung Kasi sinabi niya. pwede sabihin natin, fake talaga yung mga tao. Kasi... Pero yung bang message ay pwede mo bang sabihin fake yun? Na ibig sabihin, hindi ba, wala bang merit yung sinasabi? Pakinggan nga natin. Direct, ulitin lang natin. Sige nga, pakinggan natin ulit. Video. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. Tama naman. Kung pakikinggan mo, tama naman yung mensahe. Walang problema. Wala namang masama doon sa binanggit. Yung itsura ng bata kasi siya ay gawang AI. Baka yun ang tinutukoy niya na ang... Pero hindi yung content, ano? Sabihin yung drawing, ano? Mukhang... Ang problema siguro sa post ni Senador Bato, pakita mo nga yung may mga bilog-bilog. May mga bilog. Ay sinabi niya na yung mabuti pa ang mga bata na nakakaindi sa mga pangyayari. Makakinig kayo, mga yelo at komunista. Yun siguro ang problema kasi akala niya totoong bata ito. Baka akala ng Senador Bato. Totoong bata. Ayun. Pero yung sinabi niya kasi, wala akong makitang mali. May punto eh. May punto. Well, maliban na lang kung iba yung paninindigan mo doon sa issue. Hindi diba? kasi wala ka namang tututulin mo ba yun na kung gusto mong maglinis, edi dapat lahat na isama mo na. Kung gusto mong questionin ang confidential fund, ba't mo isi-single out nga naman yung isa? Ayun. Diba? May punto naman yan diba? Pero ang punto siguro ni Yusek Claire, hindi totoo yung bata ng sasalita. Yun lang. Ayun. Ang problema, Jen,
pagka sinabi mong fake news, dapat yung content di ba? Tama. Yung mensahe. ang Yung mensahe. Oo. Ang problema, si Yusek Claire Castro ay parang meron na namang pinakawalang peke na impormasyon. Okay. Anong... Ito yung tungkol sa di umano ay pag-amin ni Pangulong Duterte na siya ay gumagawa ng krimen. Matatanong mo last week, Okay. nag-file yung abogado niya ng petition for temporary release. Oo. O siya ay dadalhin sa isang bansang Tama. malapit sa Daheg. Oo. Nakalagay kasi doon na sa isang statement na he will not continue to commit crimes. Oo. Sabi niya, umamin yung abogado. Na hindi doon yan. Hindi nagagawa ng krimen. Ibig sabihin, umamin na. Gano'n. So yun ang punto ni Yung Yusek. punto. Ang problema, hindi niya yata nabasa yung Rule 118 at 119 ng ICC Rules of Procedures and Evidence. Okay. Na kung ikaw ay hihingi ng interim release, dapat number one, may mga kondisyon. Number one, they are not a flight risk. Okay. Binanggit yun sa statement. Hindi ka flight risk. Okay. Binanggit yun sa unang statement ng abogado. Number two, they will not obstruct the investigation or proceedings. Okay. And number three, they will not continue criminal conduct. So hindi niya ipagpapatuloy ang anumang gawaing kriminal. Okay. So kung ikaw ay hihingi ng interim release, babanggitin mo na, hindi po ako gagawa ng... Hindi ako flight risk. Hindi ako flight risk. I will not obstruct investigation. And I will not continue criminal conduct dahil ito ay standard procedural language na nakalagay na dun So nung ginamit ng kampo ni Digong... Nung abogado, sinabi niya, naku po, umamin na po. Umamin na rin, hihinto na niya paggawa ng krimen. Ibig mo sabihin, talaga inamin niya na gumagawa siya ng krimen dati at ngayon, titigil na siya. Oo nga, no. Saan ka naman nakakita ng abogadong ganyan, di ba? Na spokesperson pa ng Malacanang, Jeff. Di ba? Di ba kanawa ako sa tingin ko, baka kanyang sariling opinion lang yun ata yung punto. Yun nga, ang problema, sarili mga opinion, karay-karay mo yung palasyo ng presidente, di ba? Bagay, oo nga, no. Ay, naku. Kahit pagtatanungin nyo pa yung ibang abogado, wala nag-file ng interim release, di ba? Kasi ang lahat na sasabihin na, hindi na po ko, hihinto na po ako sa paggawa ng anumang krimen. Ibig ba sabihin, ang pwede lang mag-file ng interim release ay yung mga aamin sa kasalanan, di ba? Parang ganun ang gusto mo sabihin dito. Nako. O sino ang, hindi ba fake news yun? Yeah. Yun ang Sa tingin ko, baka mali lang ang pagkakaintindi. Nino? Mali ang pagkakaunaw. Mas mabuti pa yung AI, di ba? At least tama yung sinasabi. Ay, nako. Sayang, inaabot tayo ng oras meron din daw kasi mga senador ng mga bias. Bukas, pag-usapan natin yan. Sabi nung isa, hindi, bakit bias lang kami pag ganito? Yung iba hindi bias. Lahat naman tayo niya may biases. Bias yung kontra kay sa inaakusahan. Isa naman bias dun sa nagpaparatang. Di ba? Pare-pareho kayong mag-dyan. Yan. Taka ang isang senador talaga, may biases talaga yan. Kahit pa ikaw sabi mong senator judges. Di ba? Tama bang pumagitna na si PBBM sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Ang nagsabi po ng tama, pumagitna na siya, 25%. Ang nagsabi ng hindi, mali po yan, huwag na siya pumagitna, 75%. Nako. Bagay, matatapos na naman, ha? Abangan na natin tig-20 Kamara. Pero kung ako si Pangulo, pagdating ng Digong, pwede ba tigil nyo na muna ang bangayan? Lamig muna tayo. Trabaho tayo, 3 taon na lang ako Di ba? Kayo, magpapatuloy pa kayo. Iiwanan ko kayo. Di ba? Ay, nako. Magandang umaga, magandang hapon din po. Ka-Resti Bugarin, tsaka yung sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa social media account. Si Romeo Gutierrez at Nanay Aida Gutierrez ng Brookside, Rizal. Binabati po kayo ni Ate Ana at Miggy
San Victores. Ayan, mga kapitbahay ko dyan sa Doña Faustina. O, paano? Ito po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan, bukas po alas 5 ng umaga, mga balitang kompleto, totoo, sertipikado, 100%.